napapansin ng mga malalaking content creator? Feeling mo, ginawa mo na ang lahat, nag-comment ka na nag-comment, ginawan mo na sila ng content, ginawan mo ng appreciation post, nag-send ka na ng star, hindi ka pa rin mapansin? Hindi ka ma-promote kahit na share mo na lahat ng videos nila, hindi ka pa rin nila nakikita. At dumating na nga sa point na nagtanim ka na nga ng sama ng loob sa kanila dahil feeling mo yung effort mo ay binabaliwala nila. Alam ko, marami nakarelate na naman. Alam nyo ba na hindi natin sila masisisi dahil may kanya-kanya din po silang buhay bukod sa pagko-content. At alam nyo ba, hindi naman sila nakatutok lang sa kanilang cellphone at once na mag-comment ka nga ng count me in, ng pa-promote po, ng payaka po, hindi po talaga nila yan mapapansin unless mag-comment po kayo ng kakapost pa lang nila na nandun pa sila nakababad sa kanilang cellphone at maganda ang inyong comment, may chance at malaki po ang chance na mapansin po kayo nila. Pero kapag hindi po talaga umepek yung inyong mga effort na halos mala telenovela na ang inyong kinoment pero hindi pa rin kayo napansin, ay wala na po tayong magagawa doon kasi kanya-kanya naman po sila ng mga trip sa buhay, kanya-kanya ng strategy kung paano sila nagko-follow back sa kanilang followers, kung ano ba ang batayan nila. So, hindi ko rin naman po ginajudge yung ibang malalaking content creator doon dahil iniingatan din po nila ang kanilang account. Dahil alam nyo naman po, kapag kasi mameta na ang kalaban, nako wala po tayong laban doon kapag ka po tayo ay pinarusahan. At wala pong exemption sa mata ni mameta kapag ka po tayo ay lumabag sa policy issue. At sana po ay maintindihan po ng lahat iyon. Kapag ganun po ang nangyari, wag po tayong papaapekto porque hindi po tayo pinansin ng malalaking content creator dahil paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, wala sa kanilang kamay ang ating success dito sa Facebook, dito sa pagiging content creator kay Meta, wala po sa kanila yon. Sa content po natin yon at sa ating effort na pakikipag-engage sa ating mga followers. At saka po, bakit tayo mag-focus sa malalaking content creator kung napakarami naman pong small content creator na handang sumuport po sa atin? Alam niyo po ba na mas madali tayong mapapansin ng ating kapwa small content creator kahit na mababa ang kanilang followers kapag po nagsama-sama po kayo? Ay malaking bagay na po yun dahil po ang lahat ng big content creator ay nag-umpisa po yan sa pagiging mababa. At talagang swerte lang po talaga na sila ay napansin ni Meta. Kaya po sila ay tumaas ng tumaas ang kanilang mga followers. Kaya kung feeling nyo nasasayang po yung effort nyo sa kakapapansin sa malalaking content creator, why not ibaling nyo ang inyong atensyon sa kapwa nyo, small content creator? Makipagkaibigan po kayo kasi baka balang araw sila naman po ang tawagin yung big content creator dahil pinalad silang mapansin ni Meta. Sa tingin nyo po ba, sino po ang uunahin nung kaibigan nyo na big content creator na suportahan, na tulungan, na mapalago ang followers? Di po ba kayo? Dahil kayo po yung nandyan nung time na maliit pa lang ang kanyang followers. Tama po ba? Napapansin ko kasi karamihan po sa atin ay talagang yung focus po ay nasa malalaking content creator. Alam niyo po ba na nakilala ko yung ibang member ng Team Paangat nung maliit lang po ang followers ko, nung 8,000 pa lang po ang followers ko. At ito po ang ebidensya dyan. 8,000 pa lang po ang followers ko ay nagpapansin po ako kay Ma'am Blessy Grace Maningo na nung time na yon ay 10,000 followers po siya. Hindi ko to pinapakita para mag-brag na naunahan ko siya sa pagtaas ng followers, kundi pinapakita ko po sa inyo na i-appreciate din po natin yung ating kapwa small content creator na why not sa kanila naman tayo magpapansin, diba? Dahil malaki ang chance na pansinin nila tayo dahil makonti pa lang din ang kanilang followers katulad natin. So kapag kayong followers niya ay nakilala kayo at yung followers nyo ay nakilala siya, diba malaking tulong yon? Biruin nyo 10,000 yung followers ni Ma'am Blessy that time at sa akin ay 8,000. 2,000 lang po ang difference. So, pinili kong mapapansin sa kanya kasi kapag ka pre-nomote niya ako, kapag ka share niya yung reels ko sa kanyang account, o diba po madadagdagan din po ang aking followers nun. Pareho din po dahil na-flex ko siya sa aking account, makikilala din po siya ng aking followers. So, diba, both win-win po ang ganitong sitwasyon. So, bakit tayo hihinto? Porque hindi tayo napansin ng malalaking content creator. Nandyan po ang ating kapwa small content creator na handang mag-appreciate din po sa atin. Magsama-sama po kayo, magsama-sama tayo. Dahil kapag pinagsama-sama lahat ng small content creator, ay sobrang malaking bagay na po yon. At eto na nga, sinwerte lang po ako. Sinwerte lang po ako na mapansin ako ni Meta, kaya biglang taas po ng aking followers.
At hindi ko po sila nakakalimutan. Hindi ko po sila iniwan. Nandito pa rin ako para sumuporta pa rin sa kanila. Kasi sobrang napakalaking bagay nila sa akin dahil nandun po sila nung time na ako po ay mababa pa lamang ang aking followers. Isang example ko pa nito ay si Mami Yushimi. Diba? Ayan po yung post niya dati. 7.9 followers pa lang po ang meron ako dati, pero na-flex niya po ako sa kanyang account dahil na-mention ko po siya sa aking wall dati, pero hindi ko alam na hindi po siya nagre-reels noon dahil panay-comment siya sa aking video, sa aking mga reels. So ang ginawa ko, flex ko siya para madagdagan ang kanyang followers kasi wala pa siyang 1K that time. O diba? Ano po ang point ko dito? Hindi porket maliit na content creator ay dededmahin na po natin sila. Ang gawin po natin, appreciate natin lahat yung mga nakasupport sa atin, mapaliit man yan o mapalaki. Kasi po napakasarap sa pakiramdam kapag binalik po nila yung appreciation na binigay mo sa kanila. Tulad nga sa example ko dun sa dalawang nabanggit ko na member ng Team Paangat. Kaya anong lesson po dito? Kung tayo po ay walang swerte sa malalaking content creator na manotice nila, na ma-appreciate nila, ibaling po natin sa iba ang ating focus. Doon po tayo sa maliliit na content creator habang inaantay po natin na manotice tayo ng malaking content creator. Huwag po tayo magpadala sa ating emosyon na porke hindi tayo napansin ng malaking content creator ay talaga namang mag-spread na tayo ng mga negativity sa ating mga wall. So positive lang po tayo sa lahat ng bagay. Kapag ka itong strategy na to ay hindi umepekto sa'yo, hindi nag-work, maghanap po tayo ng ibang strategy at baka dun po tayo swerte. Ha? So ayun po, huwag po natin idepende sa ibang content creator ang success natin dito sa pagko-content sa Facebook dahil sa atin po nakadepende yon sa effort po na ginagawa natin. So keep uploading lang po ng mga quality and engaging contents. Uulitin ko lang po, hindi po ito contest na padamihan ng followers. Hindi po tayo binabayaran sa paramihan ng followers. Binabayaran tayo sa views ng ating mga videos. Kung ayan ang goal nyo na magparami ng followers, naku, kayo po ay mag-isip-isip dahil may nakita ako na 100,000 plus ang kanyang followers. Pero ang views niya po ay hindi man lang umabot ng 1,000. Baka yung iba sa inyo may idea na kung bakit, di ba po? Palagi ko po yan sinasabi sa inyo, walang kwenta ang maraming followers kung hindi po sila nag-i-engage, hindi sila nanonood. So wag po natin pilitin ang bagay-bagay. Kasi kapag time nyo na po talaga, kusa na po yan lalapit sa inyo. Yun lamang po, hasa na po ay na-inspire kayo, may natutunan kayo dito sa aking video. At pakishare na din po para naman mapanood po ito ng iba. Maraming salamat!